I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Walang mabuting maidudulot ang muling pagpapatupad ng lockdown sa gitna ng mga hamon sa supply ng langis. Ito ang naging pahayag ng chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o Senate Protect Committee matapos kumalat ang fake news tungkol sa umano'y nakatakdang pagdedeklara ng energy lockdown simula April 20. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sa halip na magpakalat at maniwala sa mga maling impormasyon, mas mabuting mas pagtuunan ng pansin ngayon kung paano mapapatagal ang inventaryo ng langis sa Pilipinas upang hindi magkaroon ng krisis. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 60 araw ang available na supply ng krudo sa bansa base sa pagtaya ng Department of Energy. Kaya mahalaga na matiyak na may siguradong darating bago matapos ang Hunyo. Ang tangke natin dito sa bansa natin, ang available lang around 60 days. But ang importante ngayon yung mga firm supplies after that 60 days. Yun ang nawawala. Unlike before, kahit wala tayong tangke dito, pero yung suppliers naman can assure us na dire-diretso yan. Hindi mo na kailangan mag-inventory pa dito. So, yun ang nawawala ngayon. So, if we can extend, sabi ko nga, kung mapahaba natin yung inventory days natin, mas maganda yun. Paliwanag ng senador na ang malaking bahagi ng inaangkat na petrolyo ay napupunta lamang sa sektor ng transportasyon. Kaya't kung patuloy na aasa sa supply ng langis sa ibang bansa, ay maaaring maulit ang ganitong problema. Ang pinakamabilis sa atin para makaalis sa, I would say, yung hostage ng Middle East oil. Kasi naka-hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. Naniniwala si Senator Gatchalian na kapag natapos na itong energy crisis sa bansa ay marami na ang lilipat at gagamit ng electric vehicles. Ito ay upang makatipid na rin sa konsumo ng petrolyo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.